naman si Len para sa ating ika-203rd or 203 day ng ating share ng devotion video. And today, bago tayo magsimula ng ating pag-aaral at pagbubuli-buli ng Word of God, ay huwag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Panginoon. And I just like to greet and congratulate my eldest daughter, ang aking pangalan anak na si Lian, at ang buong G11 Plato, grade 11 Plato ng Catalino D. Salazar National High School for being the champion and Hakot Award sa ginanap na dance competition. Group dance competition, which we know naman na they give their full effort para manalo, mag-practice at maisakatuparan ang kanilang ikinapanalo na sayaw. So sa aking anak na si Lian at sa kanilang advisor Sir Allen Garjan and sa buong G11 Plato na nakasali at nakibahagi sa presentation na yan, congratulations to every one of you and God bless you all and kudos to every one of you. More championship at na mapapanalunan nyo. And always trusting, keep believing and thanking God for everything that will happen into our life. So, bago tayo magsimula ng ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. So, Ama naming Diyos, nawapangalan sa at narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mataas na papuri at pasasalamat. Salamat sa buhay, kalakasan at tininga na ipinagkakalob niyo sa aming Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na hindi matatawaran, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa pagkapanalo ng aking pangalan anak at ng kanilang buong klase, Panginoon, sa katatapos lang nila na first sem na exam, Panginoon. Ay alam ko, Panginoon, that the wisdom and the knowledge, Panginoon, comes from you, Lord God, na ipinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Salamat din po sa lakas na pagtatagumpayan namin sa bawat araw na pagtatrabaho kahit malamig ang panahon o pabago-bago ang panahon, Panginoon, at anumang panahon o sitwasyon, patuloy pa rin kami magpupuri at i-glorify ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa amin na naman gagawin muli na pagbubuli-buli na inyong salita, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan at hindi ang inyong lingkod, Panginoon. Ibaba niyo po ako sa pinakamababa, Panginoon, upang inyong glory o kaniningan, Panginoon, na makita at masaksihan ng mga taong makikinig, Panginoon. At habang buhay po kami at walang humpay na nagpapasalamat sa tinapos na gawa ng iyong bugtog na anak na si Jesus, Lord, na pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa aming Panginoon upang ang lahat ng aming magagawa, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang kikilos at gagawa, Panginoon, upang ang makakapaganig, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagbabago na nagmumula sa inyo at hindi sa pilitan lamang, Panginoon. Kayo po ang may kakayahan na magpabago kahit pinakamatigas na puso o isip ng isang tao, Panginoon, kung inyong gugustuhin, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 22:8. Sabi dito, inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang Pampaskwa. Message, ang ginawa daw ng Panginoong Yesus ay inutusan ang mga malalapit sa kanyang mga alagad na lumakad na ang mga ito at maganda ng kanilang hapunang Pampaskwa. Application, dahil nalalapit na ang pamamaalam ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ang iniutos niya dito ay ang kanilang magiging huling hapunan. At kung sino ang mga malalapit sa kanya ay iyon pa ang inutusan niya. Kung mapapansin din natin na kapag ay mahal tayo sa buhay na malapit ng pumanaw, ay ito ay mas nagiging malambing at hinahanap o nais makita ang bawat miyembro ng pamilya. Ngunit tanging ang Panginoong Yesus lamang ang sa una pa lang ay alam na kung kailan at paano siya mamamatay. Kaya ang nangyayaring iyon ay paghahanda para sa mga huling pagkakataon at magkakasama silang kumakain or kakain. Kaya importante para sa ating dapat ang bawat oras ng pagkain at sama-sama ang magkakapamilya. Dahil sa pagkainan, mas nagkakakilala, nagkakausap,
at naibabahagi ang bawat pangyayari sa buhay ng isang pamilya. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, pasensya na, medyo nahikab ako kaya hindi maiwasang maluha ang ating mga mata. So, yun na nga, 'di ba? So, usually, 'di ba, kahit halimbawa sa ating mga parent or sa ating mga magulang, 'di ba? Usually, uutusan natin ang ating mga anak, 'di ba? Kung meron tayong anak or kung halimbawa magkakapatid naman kayo or magulang ka, o yun nga, usually magulang, anak ang uutusan. Pero kung kayo ay magkakapatid, kung sino yung mas available at willing na sumunod sa iyong ipinag-uutos, 'di ba? So, dito nga, diniscuss natin na ang Panginoong Yesus, 'di ba, hindi pa masyadong nababatid ng kanyang mga alagad na ang nangyayaring paghahanda na yun para sa hapunang Pampaskwa ay ang huling pamamaalam na ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So, ang ating Panginoong Yesus lamang ang merong kakayahan na mabatid sa una pa lamang kung bakit siya naparito at ano yung purpose niya dito sa mundo. Yun nga ay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan lahat. At ayun, siya ay maging alay na kordero para sa katubusan ng kasalanan natin lahat, diba? So, mapapansin natin, guys, sa example, ang tatay kasi namin nung nasa ospital siya for 9 days. Ayun, sobra siyang naging malambing. Tapos, tawag dito, yun, para siyang naglilihi dahil meron siyang cravings o hinahanap ng mga pagkain, which is, awa naman ni Lord, ay na-improvide at napaka-involved sa kanya kahit sa mga huling moment niya dito sa mundo, 'di ba? So, yun nga, at kagandahan din, pinalaki kami ng aming mga magulang, lalong higit ng aming tatay na walang kakain hangga't hindi kumpletong kakain ang lahat. Liban na lamang kung merong espesyal na talagang pangyayari na halimbawa, ako, pag nung elementary kasi ako dahil scholar nga ako is kailangan kong pumunta ng Taytay para mag DVVS sa Norwegian Missionary Alliance. So, may mga time na hindi ko sila kasabay kumain dahil nga kailangan ko magstay for how many weeks hanggang makagraduate ako ng DVCS or Daily Vacation Church School or Daily Vacation Bible School sa Taytay. Which is, ayun, basta daily habit na pinalaki sa amin ng aming tatay is dapat isang pamilya ay sabay-sabay kumakain lahat. Dahil hanggat maaari, doon nyo nga madidiscuss yung mga usapin or mga kaliwanagan sa mga dapat maliwanagan or kung ano ba, meron kang nais ibalita, di ba? Sa panahon natin ngayon, madali na at syempre, mahirap magkasabay-sabay kumain dahil kami bilang OFW, ang mga kapamilya namin, lalo higit ang mga anak namin, ay hindi naman namin kasabay minsan kapag kumakain physically, diba? Pero sabi nga, ayan, madali nang mag-communicate sa'yo. Tatanayin ka lang nila, ma, kumain ka na ba, diba? Or ma, ano na nangyayari sa'yo, diba? Which is, ikaw, pwede mo ibalita or yun, sana uso ngayon, pwede mo i-LS o i-live, diba? Habang kumakain ka para sa gayon, ay nakikita ng mga kapamilya mo na ikaw ay kumakain na may gana kahit sa pamamagitan ng ganung pamamaraan. So, yun, kailangan lang i-prioritize natin na unang-una sa pagkain, kailangan you will be together, eating with your family hanggat maaari. Pero kung hindi naman kakayanin, kahit yun na nga, yung pa-video call lang, ganyan kayo mag-usap o mag-communicate at magbalitaan, di ba? And, ayun, although many of us may mga iba sa atin na hindi gifted na makita o ma-predict kung paano, paraan o kailan mamamatay. Ngunit sabi nga, lagi nating ipagpasa Diyos ang lahat ng bagay, di ba? Dahil ang lahat na nangyayari sa buhay natin, may purpose si God dyan. And syempre, it's all for the glory and all for our good, di ba? So, wala namang ibibigay sa atin si God ng mga pangyayari sa buhay natin without a purpose, diba? Sabi nga, our life we are living because we have a purpose, diba? Ikaw, sa sarili mo, ikaw lang naman makakapagsabi, ano bang purpose ko sa mundo? Ako ba
kailangan maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos, or whatever talent ba, time and treasure na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, ay willing ba ako na i-share ito, ibahagi sa iba, na sa gayon ay matuto o mahasa din sila, diba? So, iba't ibang mga pamamaraan at pagkaunawa kung ano yung calling mo or ano yung pinagkaloob sa ni God. Pero once that you detect or napagtanto mo kung ano yung mga special things or special talent, wisdom, and everything na ibinigay sa atin ni Lord, as long as gagamitin mo to for His glory, it will be the most precious thing or the most precious work that we will do in our life, diba? So, hindi pa man natin masasabi, hindi kagaya ng ating Panginoong Yesus na nag-last banding with the mga apostles niya or ng kanyang mga disciples. Pero, ang importante is we make the best out of our life each and every day, doing good to everyone, being good to everyone, diba? Hindi lamang ito para marami kang points sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Bagkus, you do everything for the glory of God. You do everything because you know that that will make the Lord happy by seeing you doing all the things that He requests us to do. Ayan. So, yun lang po. Yun po ang mga key points natin dito sa ating pag-aaral ng devotion video. And yun, kailangan importante na kumakain na sama-sama kasama ng pamilya. And whatever time man na muling pagbalik na ating Panginoong Hesus, dumating ang rapture, o tayo ay kunin na ng ating Panginoon at pamahingahin na sa pamamagitan ng kamatayan, ay nawa ay matanggap ito na maluwalhati ng ating mga mahal sa buhay, dahil yun ang kalooban ng ating Panginoon. So, hanggang dyan na naman po ang ating pag-aaral na sharing na devotion video, and let us don't forget to have a closing prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapaginasa at muli, nagpapasalamat po kami sa napakayamang salita, Panginoon, na nagbumula sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na bagamat wala kaming kakayahan, Panginoon, na makita o masabi sa mga mahal namin sa buhay o mga maiiwan namin kung kailan kami aabutin o kukunin ng kamatayan, Panginoon. Ngunit hayaan niyo po, Panginoon, that kung sakali man na mangyari, Panginoon, na mga hindi inaasahang pangyari, ay matanggap na maluwag sa loob ng mga kapamilya kung ano po ang nais ninyo o kalooban niyo na mangyari sa amin, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos, kayo ang may alam ng lahat, at wala po kaming magagawa kundi pasakop lamang sa inyong kapangyarihan at sa inyong karunungan at lahat ng mga good traits, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. We pray also, Lord God, for the salvation, Panginoon, na mas maraming tao, Panginoon, lalong higit ng aking mga makikilala, Panginoon, lalong higit ng aking amo at si Lola, Panginoon, si among lalaki, Panginoon, ang kanilang mga paniniwala, Panginoon, na ang makapaglilitas sa kanila, Panginoon, ay mga kabutihan na ginagawa nila, pagbibigay, Panginoon, o kung ano ang nakasaad sa mga libro, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na ang tanging nais nyo, Panginoon, ay para sa ikabubuti namin. Gayun din po, Panginoon, pinagpipray ko rin po, Panginoon, na lahat na may mga financial na mga problema, Panginoon, pray, Lord God, that you are our provider, Panginoon, whatever our prayer and petition, Panginoon, we know, Lord God, that it already reached, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, at kayo po ay willing, Panginoon, na ipagkaloob sa amin ang lahat ng mga bagay na kakailangan namin, Panginoon, sapagkat alam po ninyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maglulingkod sa inyo hanggang sa abot na aming makakaya, Panginoon. Magpunawa nga ninyong hayaan, Panginoon, na mapahamak ang bawat isa sa amin, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, ang mga nagbabalak, Panginoon, na gumawa ng mga negosyo, Panginoon, at sa kanilang trabaho, Panginoon, ay mag-excel sila, Panginoon, Lord God, that you are God, our provider, Panginoon, pagkakalooban nyo sila ng mga bagay na hinihiling nila, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang kagalingan ng lubos, Panginoon, sa bawat may mga
sakit, Panginoon, na nararanasan. Because we know, Lord God, and we declare that you are God, our healer. Panginoon, wala po kaming kakayahan kung kami mananangan sa sarili naming galing, Panginoon. At anumang balak na ipatayo ng bawat isa, paaralan man, ospital, Panginoon, bahay, sambahan, Panginoon, ay lubos po naming ipagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo naman po ang nagpo-provide ng mga bagay upang kailangan namin, Panginoon. Kaya hindi po, Lord God, we pray for the sick, Panginoon, any kinds of disease, Panginoon, whether it's physical, mental, and emotional, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang may kakayahan, Panginoon, na magpagaling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon din po, Lord God, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, gaya ng inyong lingkod, Panginoon, na patuloy niyo pag-ingatan, bigyan ng lakas, Panginoon, ng talino at masigasig na pangatawan, Panginoon, upang anumang mga kailanganin ng aming mga amo, Panginoon, ay patuloy na mangyayari at magaganap sa aming buhay, Panginoon. At mga pastors, priests, mga evangelists, prophets, Panginoon, at kung ano pa man po, Panginoon, as long as makakatulong, Panginoon, sa aming kapwa, ay ipagpapatuloy po namin. Pero ngayon po, Panginoon, ay dinadalangin din namin ang bawat mga bansa, Panginoon, that there will be peace, unity, and love, Panginoon, sa bawat mga bansa, Panginoon. Matigil na, Panginoon, ang mga krimen at kaguluhan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, naisipin ng bawat isa, Panginoon, na ang Panginoong Diyos na kayo nga po, Panginoon, ang siyang may kakayahan, Panginoon, sa lahat ng aming mga hiling o mga panalangin, Panginoon. We pray also, Lord God, na ang pakikisama namin sa aming kapwa, Panginoon, ay laging maging mabuti at maayos, Panginoon. Aming kalusugan, alam yung lagi iingatan, Panginoon, ng mga gumagaling, Panginoon, agad dahil pagkatapos uminom ng gamot o mag-petroleum jelly, Panginoon, lalo na during this winter, Panginoon, ay maging medyo mas mabuti ang kalagayan ng kalusugan ng bawat isa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na mataas at papupurihan, Panginoon, sapagkat marami pa pong gagawin ngayong buong araw. Pag-ingat din po at pasasalamat ko, Panginoon, sa aking mga bagong amo, Panginoon, sa bagong lugar na ito, Panginoon, na siyang iniingatan niyo, Panginoon, para kami po, Panginoon, ay magamit ang mga teachers, Panginoon, mga ordinaryong workers, Panginoon, who wanted, Panginoon, to share what they have to others, Panginoon. Patuloy niyo po at higit na pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon, mula sa pagising pa lamang namin hanggang sa oras na aming pagtulog, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat na pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!